Kung titignan daw nila, rewind daw yung mga pinagsasabi ni Kiko, bakit daw siya umalis kaagad doon sa event? Di ba pinag-usapan natin yun mga palangga? Then, sinagot ito ni Kong Kiko Meow Meow Barzaga ng nakalimutan nyo na daw ba na may hearing siya at session rin sa Kongreso. Hindi ako full-time vlogger katulad mo, sabi niya. Kayo na lang mag-rally dyan sa susunod kung gusto nyo hanggang madaling araw. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PCHEB. Ito na pong si Congressman Rumebat bumuelta dito sa mga katiwali. Na binabanatan naman nga ho kasi si Congressman na kung may rally daw siyang ipinapatubad, dapat daw doon lang. Siyempre, bising tao rin po itong si Congressman na hindi naman lahat ng oras kaya niya pagdikit-dikitin. Katulad na lamang, di ba, hindi ho siya nakakadalo sa ibang meeting dyan sa Congress. Kaya dito, rumibat ho si Congressman dito sa mga bumabanat sa kanya. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo. Pero bago yan isang like, isang share, isang subscribe lamang, malaking tulong na ho yan sa ating channel. Sila. Nakita nyo? Talagang si Maharlika kahit malayo, okay? Kahit na malayo ay naaamoy ko ang mga taing, mga dugyot. Di ba sinabi ko dyan, that night, sabi ko paano tayo maging successful kung may mga alpotera. So nakita ko yung reaction ni Kiko Barzaga nung umakyat siya doon sa stage na parang pag-akyat pa lang niya, may mga nagbibidahan na anong-ano sa kanya. Ngayon baka awayin na yan. Okay? Baka awayin ng Team Alpotera. Tama naman siya, anong gusto nila. Diba sabi ko sa iyo, ang pagiging matapang, di ba? Huwag nyo, yung gusto nyong gawin, di ba yan din yung ginagawa nila sa akin? Kung matapang ka, Maharlika, pumunta ka dito sa Pilipinas. Na hindi nila ginagamit yung kanilang utak. Di ba? Hindi ganyan ang matapang sa gyera ba? Ang isang what do you call it? Infantry battalion. Tira ba sila ng tira? Lusob ba sila ng lusob? Dahil matapang sila. Matapang ako. Yung bala na yan, sasaluin ko. Gaganon ka? Hindi ganon. Mga palangga, hindi ganon. Ngayon, gusto pala, tama si Kiko. Kung gusto niya mag-rally kayo dyan. Kung saan, kung gusto ninyo mag-rally kayo dyan para kayo ang bida. Kayo magpatalsi kay Bangag. Kung talagang matapang kayo, kumuha kayo ng, sabi nga ni Yumi Santiago, ni Team Alindog ko, di ba? Kumuha kayo ng tabak. You know what I mean? Kung talagang matapang kayo at, gawin nyo lahat. Tapusin nyo para kayo ang star, kayo ang bida, sa inyo ang credit, right? Tapos ang gusto nila, what? Ang gusto nila kay Kiko. Papasok si Kiko at pag-charjakin niya o gugurgurin niya isa-isa yung mga polis? Yun ba gusto ng mga alpots? Yun ba ang gusto ng mga team ng Jugaulu? Yun ba ang gusto ninyo na magpatiwakal doon si Kiko dahil kailangan ipakita yung tapang niya? Ang tapang hindi rin physical. Ginagamitan niya ng utak. Unless na lang kung nasa gitna tayo ng pagdigmaan ng physical. Pero hindi gano'n. Nakita nyo, tama na naman talaga si Palangga. Sabi ko, bakit kaya umuwi di ba pinag-usapan natin yan? Bakit kaya umuwi si Kung Meow Meow? Siguro nakita niya, ito yung mga alpot na ito, bumibida na naman to. Para may nakita ako dito kung nagbubugaw ng mga langaw na haliparot, di ba? Pwede siguro mga ganun. Di ba sinabi ko yan sa inyo, kaya uwi na ako, may session pa ako bukas. Di ba? Kung gusto nila, di ba gusto nila matapang sila? Sila yung bidabidahan. O, bakit sobra naman kayo? Si Kong Kiko nga, humaharap na head-on doon sa loob ng Kongreso. Hindi rin madali yung ginagawa niya. Nagbibideo siya. Ayan. Binibidyohan, di ba? Yung speech ni Speaker, yung D. O, ayan. Ninakaw nyo ka ba ng bayan? Ito, buhaya. Ayan. Ilan din ang kanyang flood control. You know what I mean? Mga palangga, dito mo talaga makikita na, exactly, clout
chaser itong mga taong ito. At hindi talaga ako nagkamali. Kung gusto mo matapang, gusto nyo tapusin ng laban, kayo na bahala kayo. Magtarakan nyo na. Kung gusto nyo ang tapang-tapang nyo pala. Hindi ganyan na pakikipaglaban. Gusto pa nila uwi ako. Matama ka, Marlica, uwi. Ano ako, tanga? Katulad nyo? Na magpapakamatay kahit na alam mo na wala kang kalaban-laban dahil tinamnan ka na ng kaso, tinamnan ka na ng mga sindikato. Oh my God! Diba? Salikigochi, Kung gusto nyo dyan, magtabog kayo na magtabog ng langaw ng mga haliparot. Mga bakla. Ay, nako. Alam mo, itong laban natin, recently, sa Madagascar, nagwagi na naman ang kabataan. I hope talagang gusto natin talagang magwagi tayo sa laban na ito. Pero habang nahaluan tayo ng mga haliparot na langaw, may bago na naman tayo mga palangga. 'Di ba? Zoro, habang tayo ay nahaluan, hindi tayo mananalo kasi yan ang mga haliparot na langaw ay pupukita yan kay Amy Marcos, 'di ba? Ang mga bayaran sa politika para silang mga haliparot na langaw. Di ba? Ang mga haliparot na langaw kung saan-saan tayo sumasawsaw. I like that one, ha? Ang mga haliparot na langaw, kung ano kani-kanino na lang tae ang kinakain. Tae ng kambing, tae ng daga, tae ng tao, right? Kadiri naman, So, yaan ngayon. Mas lalo natin nilove si Kiko. Sabi ni Mitch, exactly. Anong gusto nila? Magwala si Kiko doon sa, oh my God, hindi po ganun ang pakikipaglaban. Sabi ko nga nung nakahapon, ang approach natin sa ating mga kapulisan, i-consensya natin sila, gamit na yung utak ng ating puso. Hindi yung, kayo, nag-travel pa ako, galing sa impyerno, tapos eto ako, bigyan niyo ako ng pangkain dito, Di ba? Attorney Harry, I miss you. Happy birthday in advance. October 21st. I love you, my dear friend. Yan. Mampasaya lang ng buhay, spokes. Hindi mo pwedeng sabihin niya na pumunta, magtapang-tapangan ka. Hindi ganyan ang laban. Diba? Kumbaga tayo bilang isang bansa, sabi nga ni Inday Sara, I love my spokes, Harry, nandyan. So sabi nga ni Inday Sara, yung kaguluhan dyan sa karagatan ng Pilipinas na pinag-aagawan natin, hindi pwedeng, may nagtanong kasi sa kanya kanina, doon sa kanyang press con, kung ano yung masasabi niya, Sabi ni Inday, di ba, hindi naman tayo pwede makipagdigmaan doon sa karagatan na pinag-aawayan natin. Dahil may arbitral ruling na yan at dapat yan ay pinag-uusapan through diplomatic channel. That's how it is. Anong gusto niyo? Hagpunta si Kiko doon, dadala si Kiko ng itak. Gaganon si Kiko na ganyan. Kayo gumawa niyan. Ang tatapang ninyo Di ba? Ginagamit nyo yung event na yan para pagkaperahan, mga yawa mo. Galing pa ako ng impyerno. Galing pa ako ng Planet Apes. Di ba? Mga ganon. Andito ako. Tapos, kaching-kaching. Naging aswang na mga haliparot na mga langaw. Anyway, mga langaw na haliparot. That's good. Di ba nalagay kayo sa tama niyong kalagyan? Tama talaga ang aking sense dyan. Na sabi ko, siguro si Kiko kaya umuwi na ito dahil nakita niya. I told you, di ba? Balikan niya yung sinabi ko. Nagawa pa ako ng meron pa ako mga dramatization kapon na siguro, nakita ni Kiko ba? Parang meron ditong bogaw. Maglugaw-bogaw ng langaw to. Hindi man siya Bisaya, Kabitenyo. Kunyari, Bisaya si Kiko ni Meow Meow. Sabi ni Kiko Meow Meow, nga naman, daghang bugaw dito o haliparot na langaw. Uwi na lang ako. Meron pa akong session sa Congress. Ang ginawa ni Kiko, alam niyo kung ano? Umuwi at naglaro ng computer. Naglaro siya ng computer kaya hindi siya na-miss niya nga yung hearing Well, this kid is really, kakaiba. Pusa kinapon niya. Yung pusa sa ICC kinapon. Di ba? Akala ko na nagiinip lang ako, nagising ako sa Ipalanga. Sabi ni Casey, yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ni Chavit Singson. Yun din ang sinasabi namin ni Spokes
na dapat ang mga kabataan ay lumabas na dahil para sa future nito. Huwag na yung mga lumabas yung mga langaw na haliparot. Kung kanina na lang tayo sinisip-sip ninyo, nakakaloka kayo. My God, hindi tayo magwawagin yan hanggat may mga langaw na haliparot dyan na kain-kain, padila-dila ng mga ew. So iwi. Ngayon, mga palangga. Now, si Khan, dyan sa ICC, actually nabasa ko to kay Spokes. Okay? Ano na, kinapo na siya. Okay? Tinanggal na siya because of what? Oh, sino naman tong, ano to? Langaw na haliparot. Ano nangyari dyan? Okay? Basahin natin kay Spokesari, din mag-comment tayo. Okay? ICC judges disqualify ICC prosecutor Khan from the 30 case court document shows. Okay? So, din kinapo na siya dyan at hindi na siya pwedeng humawak o makialam dyan sa kaso ng PRRD. ICC judges disqualify ICC prosecutor Khan from the 30 case. Alam mo, itsura pa lang niya. Parang dapat siyang kapunin talaga, literal. Dahil yung mata niya talagang akala mo. Di ba, nasasangkot ito sa mga sexual harassment? Parang kagrupo din ito ng mga, mga halangaw na haliparot. Di ba? Talaga itong mga langaw na haliparot. The International Criminal Court, di ba? Pag kunyari ngongo ako, appeals judges have disqualified Chief Prosecutor Karim Khan from the war crimes against former President Rodrigo Duterte due to a possible conflict of interest. According to a copy of the decision seen by Reuters. Not Reuters, but Reuters. All right? The ruling is yet another major blow to Khan, who stepped aside in May amid an ongoing UN inquiry to his alleged, sexual misconduct. Sabi nga natin, mga nakaraan natin, imagine mo, ito yung mga naglilitis kay Pangulong Duterte, mga hayok sa laman. Yeah, tama ba? Hayok sa laman. Mga langaw, hayok sa laman, parang mga alputerang langaw. Tama ba? O pareho lang yun. Parang magkakapareho sila. He has now also been barred from taking part in the Duterte prosecution, the only major active case pending at the court, which is already reeling under US-imposed sanctions. Kaya nga, pag pumunta yan dito at yung mga properties ng mga ICC na yan, naka-freeze na yan. Dapat nga, na yan talagang totally kuhain na ng gobyerno namin. Para naman bongga. But anyway, mga palangga, nakita ninyo, ito yung mga naglilitis kay Pangulong Duterte. Ito yung mga nagsasabi na si Pangulong Duterte ay dapat ay hindi makawala dyan sa, mabigyan ng interim release dyan sa ICC. Kasi nga, itong mga klaseng taong ito na may mga kasong panghayok sa laman, ay pareho lang ng mga bangag na hayok sa laman na sila ang nagtitirahan. Remember that mga expose natin? So, ibig sabihin, di ba? Friends with the same hayukan, di ba? Flock with the hayukan. You know what I mean? Okay. So, dahil sabi dito, the defense said Khan should have no further role in the case because he represented the Philippine Human Rights Commission in naming, yes, nakipag-ugnayan na kasi dito sa mga hayok dito sa mga kaliwang grupo at mga kabangagan. Okay, balikan ko. The defense said, Khan should have no further role in the case because he represented the Philippines Human Rights Commission or the Philippine HRC in naming Duterte as a top suspect and could therefore not conduct an impartial investigation. A copy of the ruling seen by Reuters. Okay. Ano sabi dito? Khan had asked the panel judges to reject the defense request. Tayo yon. Saying, defense, PRRD, saying there was no conflict of interest arising from his representation of the chair of the PHRC and a group of victims in relation to communications with the ICC. The appeals chamber on October 2 granted the defense request, saying in a decision that has not yet been made public that Khan might appear to be biased due to his previous role and so was disqualified from the case. The ICC Office of the Prosecutor did not immediately respond to a request for comment. Okay? Now, wala na to. Okay na yon. Mga palangga. Diba? Actually, maganda ito sa case ni Pangulong Duterte. Na I hope ma-reverse yung kanyang interim release once na
magdesisyon yung panibagong judge na magpapalit, na kapalit niya. Okay? Si Mayani something. Hindi ko nababasahin yung pangalan. Basta yung kapalit niya judge. Ngayon, mga palangga, ang punto de vista natin, ito ba ang kapalit na judge ay hindi ni Khan ay hindi nabigyan ng pera ng mga bangag? Yun ba ay gagawin niya talaga ang tama based on sa Rome Statute na dapat ang Pangulong Duterte edad 80 anyos at ito ay mahina na, mayroon ng problema, may challenge sa kanyang pangkaisipan dahil tumatanda na ang PRRD, ang kanyang pangatawan, di ba? Magbabago kaya itong good news na ito na pagkapon dito kay Khan. So ang pwede natin magawa, mag-hope tayo na talagang ma-reverse itong interim release niya. Dahil nakakaawa ang Pangulong Duterte na dapat siya talaga ay mabigyan ng house arrest or interim release. Diba? Kasi kung sabi nga natin kanina, kung ang mga yung mga kawatan na mga tao ni Romualdez, nila Hernandez, yung mga taga DPWH, Alcantara at lahat pa ng mga kasabwat nila ay gustong magpa-house arrest. Diba? Ay mga malalakas pa yon, sabi ko nga, para mga malalakas pa sa kabayo kung magnakaw ng kabanang bayan. Diba? Unlike si PRRD, diba? Hindi na kayang gumawa ni PRRD ng mga bagay, physically at mentally, na kung ano man ang iniisip nila. Which is hindi naman ginawa ni PRRD kahit bago siya ikinulong. Ang ginawa lang ni PRRD sa atin ay i-open ang ating mga pag-iisip na meron tayong isang addict na presidente na dapat tayo manindigan. Yan ang ginawa ni PRRD simula nung siya ay nagkaroon ng hakbang ng maisog noong January 2024. Yun, mga palangga. Yun ang ipagdasal natin. But ganun pa man, okay, kanina napanood ko sila Den diyan sa yung interview kay Sir Bong. Okay? Na tungkol kay PRRD. So far naman wala naman silang ibinigay na, of course, hindi makapagbigay ng impormasyon talaga kung ano yung dapat na ibigay na impormasyon dahil nga parang may mga gag order sila na they cannot disclose whatever information na hindi dapat i-disclose. Pero one thing for sure, buhay ang ating Pangulong Duterte at dinadalaw ng kanyang mga kapamilya. And now, di ba, napanood din natin na alam ni Pangulong Duterte yung mga nangyayari sa Davao, sa Cebu, na nagkaroon ng delubyo. For sure, nadagdagan na naman ang kalungkutan ng Pangulo dahil siyempre, imagine mo, I hope nakakakita siya ng pictures or news or maybe, kasi alam ko nanonood din sila ng TV doon. I hope may news na nakita niya. Well, actually, it's not good, Good. It's not really good na makakita siya ng mga ganong klaseng balita. Bayan niya yon, di ba? Nilagaan niya yung bayan, yung Davao lalo na. Mas makita niya yung mga ganun ng kanyang mga palangga, mga kababayan. So yun mga palangginging. So may point now is napakaganda ng ating labang ito dahil unti-unti na natin talagang nakikita, hindi lang kayo nakakita, hindi lang ako nakakita. Now, here's Kong Miao Barzaga na nakikita niya na talagang merong mga haliparot na langaw sa pakikipabaka. Talagang may ganun. Sa bagay, yung mga haliparot na langaw sa dahigan, sanay naman daw umakyat doon sa barko para magdapo sa kung kani-kaninong, ay, nako, magdumapo sa kung saan-saan. So, ganun pa man, mga palangga, dinadalaw ni Trililing. Dinadalaw din ni Trililing ng patakas. Ano ibig mo sabihin, palangga? Sabi ni Guardian Angel, proud kami kay Kong Miao. Diba? Recently, may napanood ako Senate hearing, budget hearing. Si Senator Bongo, short lang na napanood ko. Na kinakausap niya, maiksi lang yung napanood ko. Dito lang ako magko-comment. Nag-deliberate sila na sinasabi ni Senator Bongo sa kay Finance Secretary kay yung isang sino yun? Si Recto, 'di ba? Yung laging nakaganon, laging nakapuff diyan sa kanyang sa sesyon, 'di ba? Nakasinasabi na sana yung provision, okay? Yung mga provision na may kinalaman dito sa health ng tao ay what? Dapat daw ay hindi pinapakialaman yung budget o yung pera ng ating bayan.
So nakikiusap si Senator Bongo na sana yung mga ganitong klaseng provision, dahil yung, I think yun ang pinag-uusapan nila, dahil ko naman napanood talaga buo ng Senate hearing, na yung mga issue pagdating dito sa kalusugan ng ating mga mamamayang Pilipino, in other words, ay wag nilang pakikialaman. Anong sagot ni Ralph Recto? Wag daw din silang utusan. Kita mong asshole na yan? Nakita ninyo kung gaano ka-arogante? Bakit hindi natin sila pwedeng utusan? Bakit hindi sila pwedeng sabihan ng Kongreso ay ng Senado kung ito ay tama naman na wag pakikialaman ang budget para sa bayan, para sa mga may sakit? Tignan mo kung gaano ka-arogante. Manang-mana kay Liz Satanas, manang-mana kay Bangag, kasi ganun sila eh. Wala silang pakialam. Huwag nyo kaming utusan kung anong gagawin namin. Parang ganon. Pera nyo yan eh. Kailangan ang sentimiento ng taong bayan, sentimiento ni Senator Bongo, at kung ang sentimiento niya ay base sa sentimiento ng milyon-milyong Pilipino, dapat pakinggan ni Recto, pakinggan ng mga ulol na yan dahil pera nyo yan. Yun, mga palangga. Sabi ni Mike A., si Ralph Recto is corrupt. Bakit naman kasi, kabayan, nagbo-vote pa ang mga asawa ng yun na nga eh. Pero well, appointee siya, mga palangga. Si Recto, appointee siya. So yan ang natin, grabe ang challenge natin everyday ng buhay natin sa Pilipinas ay talagang malupit. Pero sabi ko nga, at least hindi na lang kami ni Spokeshari ang nagsasalita ngayon. Hindi na lang kami nagbabangag-bangag, nangingiwi-ngiwi. Meron na meow, 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 meow. O, di ba? Kailangan natin ang batang yan na sana tuloy-tuloy talaga. At saka napaka-smart yan. Makikita mo the way na magsalita siya. Magaling ang batang yan. Let's pray for him na talagang ang laban niya ay very strategic. At hindi siya hindi rin siya isuspend diyan dahil yan ang gusto, isuspend siya, di ba? At ang nag-file yata niyan itong Abalos, tapos naglabas pa siya ng picture ni, alam mo, Kiko, matagal na nating nakita niya na siguro yan, di ba? Yung mukha ni Abalos at ng Jowaers, matagal na yan eh. Ito nag-post si Kiko Barzaga. Ang galing itong ang sabi ni Kiko Barzaga dito, mga hitad. Ang sabi daw kasi ng Representative RJ Abalos, okay, 4-piece party list. Sabi niya, kung galit tayo sa Ghost Project na nagpapakita ng katiwalian, dapat galit rin tayo sa mga congressman na nagpapakita ng kapabayaan. Tapos sabi ni Kiko, tama ka, kasuhan na natin yung asawa at anak ni Romualdez na di pumapasok pero laging present sa roll call. Binubuking niya eh. Alam niya kasi. Meron pa siya sinabi kanina. Okay, pinost na yung mukha ni ni Abalos. Ito. Nasaan ito? Puro pusa eh. Okay? Asan na yun? Diba, nireklamo siya sa Ethics Committee? O, baka napunta ako kay okay, wag na yan. Okay, ang sabi ni Kiko dito, loko din to. Ito dapat ang inuunan ni 4-piece Representative JC Abalos sa Ethics Committee. Yung Tito Abalos niyang may iyabab. Ayan, post niya. Di ba, pinost na natin yan? O yan. If you talk about Ethics Committee, yan yung tanggalin nyo. Ayan ang reklamo nyo. Sila pa rin ba yan ni girl? Di ba may asawa ito si Abalos na nakaidaran niya? Tapos ano to? Yaya niya? O what? Ano yan? May mga yakap-yakap mga ganyan. Sino ba to? Sino ba to si girl? Sila pa rin ba? Showbiz chismis na naman si Palangga. Showbiz chismis. Sabi ni Kong Barzaga, ang dami daw niyang mga fans sa Reddit. Hope to see you next time in Forbes Park. Kaya nga kayo dyan, kayo Palangga, yung mga kabataan, yung mga anak ninyo, kayatan ninyo, basta lagi nyo silang paalalahanan. Wag sumigisigaw-sigaw. Wag nyo sigawan yung mga polis. Alam niyo yung mga polis na yan, na nakahilera dyan. Sabi ko nga, dapat yan karinyo ang ibigay sa kanila. Hindi, bayad ko kayo! Gumaganon-ganon kayo doon. Hindi po pwede, sir. Baka naman. Dapat may lambing sa dulong. Sir, papasokin niyo na ako dyan. Puntahan natin ang bahay ng mga kawatan. Sige na, mga ganon-ganon.